Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryong makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig Paimon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. And welcome now to the program, Your Honor, please. Ako po si Ben Paipon, inviting you now to join us sa ating programa mula alas 8 hanggang alas 10 ngayong gabi. Ito po ay Lunes hanggang Biyernes. Dito po sa ating Broad Streamcast Communicators. Like po ninyo ang page namin para makatulong po tayo sa pagpalaganap ng mga programa dito sa Broad Streamcast Communicators. Inahasan po namin
na makikipagkaisa po kayo sa atin. At kung pwede, i-follow ho ninyo. Ito pala ang kailangan ho eh. Para magkaroon ho tayo ng mas maraming viewership. Okay? Thank you very much. Ben Paipon po sa ating Your Honor, please. And tonight, what is tonight? July 6, Tuesday. Pag-uusapan ho natin yung updates muna sa C-130 plane crash dyan sa Patikul, Sulu. Pagkatapos titignan ho natin yung kaso po ni Senador Bong Revilla sapagkat ayon po sa Sandigang Bayan, Bong Revilla is now a free man. Ibig sabihin, na basura na po ang graft and plunder cases laban sa senador mula sa Cavite. Palagay ko, natutuwa ang ating partner, si Mr. Sammy Gabot, dahil ho dito. Pero si Tata Ben Paipon, hindi po natutuwa. Mamaya ho, malalaman ho ninyo kung bakit hindi tayo natutuwa. Okay? Kasi masalimuot po itong graft cases, plunder, laban po kay Senador Bong Revilla. Okay? And pagkatapos po niyan, titignan din ho natin, nagsimula na po si Manny Pacquiao sa kanyang ensayo sa Amerika, sa Las Vegas po. Nagsimula na po siya mag-ensayo with Sir Roach, ang kanyang trainer. And pero yung iniwanan po niyang expose, nagpapatibok, nagpapaalsa ng presyon ng mga naiwanan po niya dito sa Executive Department. Katulad po nitong sinasabi ni Mr. Belhica ng PAC, Presidential Anti-Crime, ano ba ito? Against Crime and Corruption. Parang masyado yatang napaaga ang pagsasalita ni Mr. Belhica. Ang sabi po niya yung corruption charges ni Manny Pacquiao, na nadodoble po ang kaso ng corruption dito sa ating bansa. Sabi niya, definitely, that is not correct. That is incorrect. So ano nga ba talaga ang totoo dito, Sir Belhica? Ang totoo pala dito, hindi nadodoble po. Kung hindi, na triple. Pagkatapos sabi na Mr. Paano nga naman ho, hindi pa niya nakikita yung mga dokumento na inihain o kaya iniwanan ni Manny Pacquiao. Nagsalita na ho Definitely, that's incorrect. Unfounded, sabi po niya. But he has not even seen the documents. He says, ang sabi po ni Belhica, he is investigating 9 cases of corruption ng Department of Health. O pagkatapos sasabihin niya, walang corruption sa DOH? Ano ba ito, mga kababayan? Ano? 4 sa DSWD. All related with the pandemic po, mga kabayan. So anong sasabihin po niyang walang corruption sa gobyerno natin? Ganon din po ang sinasabi ng DOE, Department of Energy. Kasi may bintang din po si Manny Pacquiao na merong pinapaboran ng Department of Energy na private corporation, na mamamahala ho sa kanilang stock programs. Sabi nga ni Manny, ang private organization na ito, kumita na po ng bilyon-bilyon piso. Isang taon pa lamang ang nakalilipas. Itong pag-uusapan natin mahalaga. Okay? So, Manny Pacquiao, C-130, Bong Revilla, pag-uusapan natin yan. At yung pang-apat po, itong bagong variant na nadidiscover ng Department of Health na may kaugnayan po sa virus, COVID-19 virus. Lumalabas po na ito ay highly transmissible. Pero hindi naman daw po very
dangerous. Pero alam niyo mga kababayan, kung infected ho tayo, maraming infected na mga kababayan na natin, magkakasakit, nakakabahala din po ito. Nakakabahala talaga ito. Lambda variant ang pangalan nito. Mukhang may nakita at may nasisilip na po ang Department of Health tungkol dito. Kanya, instead of magluluwag talaga ang ating ekonomiya, mukhang magtitiis pa po tayo, mga kababayan. Hindi naman po masama kung magtiis-tiis lamang ho tayo sandali. Wag lamang ho tayong magmamadali. Okay? Ngayon, dako tayo dito sa C-130 plane crash. Mga kababayan, nakalulungkot ang nangyari po dito sa plane, military plane carrying 96 soldiers and about 9 civilians. Ito yung pilot, yung crew, and other people. Meron pang sa baba na nadali ho pagbagsak ng eroplano. 3 ho yun. 3 civilians died instantly. Malungkot ito. Malungkot talaga. Ano bang nangyari? Iniimbestigahan pa po. Iniimbestigahan pa po. Pero there are already mga napapag-usapan ho tungkol dito sa eroplano, military plane. Ito yung C-130. Ito pong C-130, ang pangalawa na bumagsak dito sa Pilipinas. Yung una, si Korsky dyan sa Tarlac. Lahat ng mga pasahero nito, including the pilot, patay. Lahat. Pangalawa po itong C-130 sa Patikul, na 96 po ang laman nito. Hindi naman po sila nakipagbakbakan. Kaya hindi naman po dapat sabihin na brave and courageous soldiers po ito. Papunta pa lamang siguro sa pakikipagbakbakan. Pero hindi po sila umabot sa pakikipaglaban. Ang totoo niya, namatay po sila na walang kalaban-laban . Iyan ang malungkot sa lahat. Namatay po sila ng walang kalaban-laban. Hindi man lamang po sila nakapagpaputok ng barili o nakasuntok man lamang . They died uselessly. And why? At bakit mga kababayan? Ito titignan natin. Itong C-130 is one among those acquired by the Philippine government from the United States. At ito nung January lamang ito. January. Ibig sabihin, kung brand new ito, mga kababayan, hindi po karak-karakang babagsak ito. Unfortunately, matagal nang ginagamit ng mga Amerikano ito at ipinagbili na dahil hindi na pumahalaga sa kanila. Bago na sa kanila . Yung pinaglumaan, ito po ang dinadala po sa atin. Yung Sikorsky plane na yan. Ilang sundalo na po natin, ilang mga piloto natin ang nasawi, namatay . Dahil po sa pagbagsak ng Sikorsky plane. Bakit po kaya ang ating gobyerno hanggang sa second hand na lang? Akala ko ba naman military armed forces reorganization, modernization . Meron bang modern na second hand ang gamit? Anak ng pating nabuntis na hindi mapapanganak. Meron bang modern na second hand? Kaya na magsabi mga kababayan, nakakaawa ito. Yan ang dahilan sa aking tingin. Of course, the proper investigation is being conducted at the moment. Pero hindi po natin maiaalis ang notion. Luma na ito second hand isipin po ninyo, 96 na mga military personnel ikinarga dyan sa C-130. Plus, ilan po bang mga truck ang inilagay dyan? 5 yata mga kababayan. Posible.
Baka nag-overload po ito mga kababayan. Nag-overload. Hindi natin sinasabing nag-overload. Oh, may nakita ho ng isang kabayan ho natin habang palanding ho yung aeroplano. Nakita daw po nila, bakit ito? Tumatakbo wala yung isang gulong. Wala yung isang gulong. Kayo naman ho mga kababayan, kahit sa kotse lamang ho Ako naman meron din pong sasakyan at alam ko naman, kapag wala yung isang gulong ko, hindi ako tatakbo talaga. Dahil hindi talaga makatakbo. Bakit hindi bumaba yung gulong? Yun may diferensya. Technical problem, mechanical problem po yan. Dahil po ba sa bago? Hindi ho. Dahil luma na. Yun yan ang mabigat po dito, mga kababayan. Ang pumatay sa ating mga sundalo ay hindi po dahil sa labanan. Kaya we cannot brand them as courageous and brave. Hindi po. Kaawa-awa po ang ating mga sundalo sapagkat namatay po sila nang walang kalaban-laban. Is that bravery? Is that courage? Hindi po, mga kababayan. We condole with the families. Nakikiramay po tayo sapagkat nawala po yung kanilang mga mahal sa buhay. Can you imagine, meron pong nurse. Ang ganda-ganda pa po niya. 30 years old lamang, 31, 30 years old. Kapalit lamang ito dahil may sakit ho yung talagang pupunta ho sa patikul. Siya pumalit kasi may sakit daw po yung anak ng nurse na dapat pong ma-assign sa lugar na pupuntahan ng nurse. Bumagsak po yung aeroplano. Kasama po yung nurse na pumalit. Kawawa naman. Sinalo. Yan ang sinasabi ng mga matatanda ho. Ngayon, nakakaawa naman. Paano yung mga namatay? Meron pa mga injured who are in critical condition today in several hospitals in the area. Nakakaawa talaga po sila mga kababayan. Okay? So we condole with the families. Pero mananawagan ho tayo sa ating pamahalaan. Kailan ninyo titigilan ang pagmomodernize ng mga gamit ng Pilipinas? Pero ang binibili naman po ninyo, mga luma at mga second hand. Wow, how can there be modernization? Kung ang binibili naman po ng ating pamahalaan, mga luma, second hand. Ano bang tawag ko dyan? Hindi ko alam po mga kababayan. But there can be no modernization if those which are being purchased, alam na mong ninyo mga kababayan, mga luma pa po. Luma. Kasintanda na po, Pangulo ho natin. Mabuti na lamang, batang-bata pa ang presidente ho namin dito sa BSCC, si Mr. Antonio Salao. Di ba? Batang-bata po ang presidente natin. Areglado. Okay, Tony? Magandang gabi sa iyo, ha? Alright. So ito ho, mga kababayan, ang pasak ito dito. The President is telling us na kawawa talaga ho. Pero bakit naman po? Ang sabi po niya, more benefits for soldiers. Kung mo namatay, magdadagdag po siya ng benefits para sa kanyang mga sundalo. Kargado na nga po ang mga sundalo ho nito, mga kababayan. Pero bakit hindi niya magawa sa ating mga nurses, mga frontliners, na nakikipaglaban ho sa virus? Ito ang talagang nakikipaglaban. Ito tawagin ho natin brave and courageous. At sabitan po natin sila ng mga medalya. Hindi po ako mag-o-object. Hindi po ako mag-o-object. Bakit po gano'n ang Pangulo natin? May tinataan niyo siya. Bakit? Mga sundalo na lamang po ba niya ang nagsisilbi sa ating bayan? Nakakaawa po yung mga nurses natin. Allowance lamang po, pagkain lamang po nila. Iniipit pa po ng Department of Health.
Kaya nga pinaiimbestigahan ni Mr. Manny Pacquiao. Oh, pinaiimbestigahan niya yan eh. Alam po ba ninyo? Ito naman po si Senador Bongo. Eh siyempre, laging kasama ng Pangulong Duterte ho yan. Di ba? Oh, kasama si Mr. Bongo doon sa Patikol. Binisita po ng Pangulong Duterte ang mga patay at siyempre po yung mga sugatan. Oh, nangako po on his own pocket. Nako talaga. Bongo. Senador Bongo. Saan kaya nanggagaling po ang kanyang pera ho? At maraming pera ho ito. Samantalang, ang kanyang trabaho ay caretaker ng Pangulong Duterte. Magkano kayang sweldo ho nito? O, paano yung pagiging senador ho niya? Para namang hindi niya ginagampanan dahil palaging nandyan ho sa tabi ng kanyang Pangulo. O, di po ba? Ngayon, sabi niya, I will give financial assistance also to the soldiers. Wow! At talagang gumagaya sa kanyang Pangulo. Ang sabi ko ho, baka nga maraming pera ho ito si Senador Bongo. Kasi may sinasabi po si Mr. Trillanes na itong ama ni Senador Bongo, ay marami palang project sa gobyerno ito. Panahon ng senador, ang kanyang anak, pati na ho ang kanyang kapatid, kinakapatid, ay nagkakaroon din po ng mga projects, millions of pesos, proyekto ho nila sa ating gobyerno. Talaga nga, maraming pera. Talaga, maraming pera talaga. No? Sana maimbestigan ho kayo. At mapatunayan na talagang involved sa this is plunder and graft and corruption po. Mga kababayan, conflict of interest. Bongo is a senator, government official. Anak, tatay ho niya, involved sa projects ng ating gobyerno. Ano bang sinasabi ng ating saligang batas tungkol dito? Directly or indirectly, kapag kayo nasa gobyerno, mahirap pong makisawsaw sa mga projects of the government. Directly or indirectly. Pero Bongo, paimbestigan daw po after the term of Mr. Duterte na daw. Sabi ni Mr. Trillanes. Bakit po kaya? Sa totoo lang naman, meron po bang pag-prosper na kaso laban sa mga Duterte at ang kanilang mga kaibigan sa panahon na ito na si Pangulong Duterte ay Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kayo naman, kayo naman, suntok sa buwan yan. Eve M. Ramos, magandang gabi po. Magsisimula tayo bumati sa mga mababait at mga masugid po nating mga taga-subaybay. So, Eve M. Ramos, magandang gabi. Good evening, Eve Ramos. Edwin Pedralves, classmate. Good evening. Lita Real from... magandang gabi po. Tatabin, sabi po ni Lita Real. Jane Cruz, Sir Ben Paipon, magandang gabi po. Ay, gabi na naman talaga, no? Marie Clado, good evening po. Keep safe always. Salamat po. Good evening, Sir Ben Paipon and Miss Universe. Your Honor, please keep safe and take care of your health. God bless and God first. Ay, salamat. Mr. Sammy Gabot. Sammy Gabot is watching. I will ask a question sa iyo, Mr. Sammy Gabot. Bong Revilla, Senador Bong Revilla is now a free man. Okay ka ba, Padre? Sang-ayon ka na ba dyan? Bong Revilla is now a free man. Okay? Sana makapag-comment ang ating kaibigan, si Mr. Sammy Gabot. Okay? Jomay Maymar. Hello po, Sir Ben. I'm watching po. Thank you very much, Jomar. Magandang gabi. Adela Zamora. Uy, matagal nang nawawala ang lola ko sa media. Ako, nakasubaybay sa Your Honor, please. Kasi nasira LCD. Mahal pagawa. Sabi niya. Mahal ba? Kayang-kaya ni Ma'am Adela yan. Talaga ikaw naman, kayang-kaya mo yan.
Tawagan mo si Sammy Gabot para matulungan ka kaagad. Ha? Amadela. Di ba? Tawagan mo si Sammy. Nanonood at nakikinig ko siya ngayon. Jane Cruz, stay safe po and God bless your program. Sir Ben, sabi ni Jane Cruz. Charlie Fry, good evening, Tata Ben. Magandang gabi din sa iyo. Charlie Baby. Okay, Onald Dag. Good evening po, Sir Ben Paipon. Kindly include Cavite and Batangas sa pagbanta ng pagsabog ng Taal. God bless and stay safe po. Ang totoo niyan ho, isusunod natin itong more eruptions, rock, Taal. Nagsimula na maglikas ng mga kababayan natin dyan sa Batangas. At patuloy po ang pagbuga ng nakakasulasok na usok. May sulfur ito mga kababayan. And then yung magma, at saka yung tubig, pagka nag-amot ito yung mabigat na eruption ho. Abangan na lamang ho natin mga kababayan. Hindi po natin mapigil ito. Huwag kong magtigas ang ulo ng ating mga kabayan dyan sa Batangas kapag kasinabi ng volcanology na takbo! Ay, takbo na ho tayo. Okay? Wag nating anong pangalan nito? Wag nating paglalaruan itong bulkan na ito. Naranasan na ho natin ang sungit ng bulkan na ito, ha? Mapaminsala po ito. Hindi po natin mapipigil ito because this is nature. Okay? All right, thank you very much, Mr. Ma'am Onald Dag, siya. Okay? Sandali lang ha. At ayan, good evening. Okay? Po Sir Ben Paipon, include Cavite and Batangas sa pagbanta ng pagsabog ng Taal. God bless. Okay. Okay na yun ha. Adela Sabora, bakit po hindi kayo natutuwa para kay Senador? meron akong nasisilip kasi na hindi ko maintindihan. Maybe lawyers can explain to me ano po itong desisyon ng Sandigang Bayan na hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap. Not because I do not want Bong Revilla to be a free man. Actually, ang gwapo-gwapo nga niya. Mama Dela. Ang gwapo-gwapo niya. Bakit ikukulong natin ang mga gwapo? Eh di pati si Tata Ben. Makukulong din. Wag. Pero meron pong desisyon, meron pong isinulat ng ponente ng Sandigang Bayan na hindi ko yata maintindihan kung hindi ko man maarok ho, mga kaibigan, ang ibig sabihin po nito. Isipin mo ninyo, Bong Revilla is now a free man. Pero, Napoles, nandyan po, tuloy-tuloy ang kaso niya. Anong difference ko nun? Sandali lang, ha? Eve M. Rufino Pablo, good evening. Magandang gabi po, Sir Rufino Pablo. Charlie Fry, naubos na ang tiwala ko sa DOH, Tata Ben. Kahit yata ano pa ang sabihin ng mga iyan, hindi na ako naniniwala o maniniwala. Jesus Christ. Ito na ang sugdulan. Umabot na ho kay Mr. Charlie Fry. Prito mo na, pre. Baka sakaling magbago pa. Okay. Pero pag-uusapan nun natin kung bakit ganyan ang paniniwala ni Mr. Charlie Fry sa ngayon ho. Charlie Fry is a member of our Broad Stream Cast Communicators. And ang programa po niya 9 to 11 every Saturday. Every Saturday po yan. Okay? Kasama po si Direk June Urbano or meron pang ibang mga guests. Okay? So abang-abangan po ninyo si Mr. Charlie Fry. Good evening, sabi ni Eve M. Ramos. Sir Ben Paipon, Your Honor, please. And Miss Universe, galing talaga magdala ng damit. Ay!
Yung t-shirt na ito, ha? This is for sale. O, tulungan naman ninyo ang BSCC. Tulungan naman yung platform natin. Gumawa po sila, Willie Espiritu, sila Ma'am Lilian, kami ho sa board. Gumawa po kami ng paraan para magkaroon po kayo ng t-shirt. Parang souvenir para sa Broad Streamcast Communicators. No? Pero may layunin ito. Malalaman po nyo sa mga susunod na mga panahon. Ano po? Pero kung gusto nyo ng t-shirt nito, katulad yan. Ayan, merong logo. May logo ng Broad Streamcast Communicators. No? At magagamit po ninyo sa araw-araw na pamamasyalo ninyo kung ano man po ang gagawin ninyo. Ha? Pwedeng pampapogi, pwede rin pong pang-special. Di ba? Yan po ang kainaman dito sa t-shirt na ito. Kung gusto po nyo ng isa or magkaroon po ng souvenir from the Broad Streamcast Communicators, mag-PM lamang po kay Ma'am Lilian. Siya po ang ingat yaman ng ating Broad Streamcast Communicators. O kaya, pwede naman ako sa akin. Pwede kayo mag-PM din po sa akin. Pero kung gusto niyo mas direct ako kay Ma'am Lilian, okay din po. Pero para sa akin, pwede rin. Ako i-refer ko naman kayo kay Ma'am Lilian. Alright? Sabihin po ninyo, kung magkausapin niyo si Ma'am Lilian, sabihin niyo, nadinig ko po kay Tata Ben. Ayan. Okay. O ano? Alright. Ako, walang porsyentuhan ito, ha? This is a souvenir program of the Broad Streamcast Communicators. Iisa lamang ho ang presyo nito. Hindi po pwedeng dagdagan, hindi po pwedeng bawasan. Okay? Kanya, wag ko kayong maniniwala kung may nagtataas o nagbababa ng... Hindi ho, one price lamang. Mag-PM na ho kayo kay Ma'am Lilian para makapag-order na ho kayo ng t-shirt po ninyo, polo shirt. Kita naman ninyo. Tapos, i-like and follow naman po ninyo ang ating page. Okay? Ito po yung Broad Streamcast Communicators para mas lalawak ang viewership po natin. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Eve M. Ramos, good evening, ma'am. Mel Rodelio Militante is watching now. Eve replied to Charlie, halos bumalik na sa normal ang ibang panig ng mundo. Dito sa atin, tuloy pa rin sila. Ano ito? Tuloy pa rin sila. Ayan. Yan din pinagtataka ko, Sir Charlie Fry. Mukhang after pa ng eleksyon 2022, matatapos ang virus sa Pilipinas. Bakit? Gagamitin ba nila yung virus para sa eleksyon? Nakakatakot ito, mga kababayan. Nakakatakot talaga ito. Naku. Buonasera, signore. Signor. Sandali lang, ha? Naman kasi si Millie, ibang lingwahe ito, kaya nasasamid ito. Anyway, nagbabati si Mel Rodelio Militante. Rubisita Barnaquea, magandang gabi, Sir Ben Paipon. God bless po. Thank you very much. Good evening din. Medel Fabro. Good evening, Kuyang Ben. Present. Yeah, I am happy. Medel. Good evening. Rolando Hota. Oy. My goodness, Roland. Good evening, my friend. Stay there, ha? Stay there. Makinig ka at manood. Okay? Medel Fabro, ayaw ng Sandigang Bayan ng pagbabago.
at pag-unlad ng bayan natin, Kuyang Ben, ay pinaunahan na po ni Medel. Ha? Kasi sasagutin ko po yung tanong ni Ma'am Adela Zamora, bakit daw ayaw ko na maging malaya na si Bong Revilla? Okay? Sasagutin nun natin yan mamaya. Normal na ang ibang mga bansa, sabi ni Charlie Fry. Tayo, nag-imbento pa ng ibang variants na panakot sa publiko. So what else is new in the Philippines, in the country today, with this kind of administration? Mga kababayan, talagang punong-puno ng korupsyon ito. Pati virus, ginagamit para magpayaman. Nakikisa po ba yung virus sa kanila? Ano ba kampon ni Satanas ang mga ere? Na napapatigil ho nila ang virus. Kung gusto nilang mapakawala ng virus, sige, mananalasa ho yung virus. Gawa po ng mga demonyo yan eh. Ano ba ito nangyayari, Charlie? Hindi ko maintindihan ito, mga kababayan. But, sana po naman, kung meron pong bagong variant, wag nang ipangangalandakan, gamitan ng tamang responde na hindi po matatakot ang taong bayan. Ang nangyayari po hindi tayo makagalaw Parang palagi lamang tayong nakabulig. Nakagapos mga kababayan. This is not fair. Mabuti pa po si Bong Revilla He is now a free man. Ngayon, tignan ho natin, samahan ho ninyo ako. Himayin ho natin itong desisyon ng Sandigang Bayan. I'm not a lawyer, but I have pertinent questions regarding the decision of the Sandigang Bayan dismissing or talagang acquitting Mr. Bong Revilla sa plunder case. Mabigat-bigat ito, mga kababayan. Plunder ho ito Okay. Simple lamang ho ang question po natin at nababatay po ito sa ilang kataga na ginamit po ng Sandigang Bayan to allow Mr. Bong Revilla to become a free man. Ito po. Sandali lang Ito. Ito ang desisyon ng Sandigang Bayan. Prosecutors. Ibig sabihin, ito yung nasa ito yung nasa ombudsman. Prosecutors presented 11 endorsement letters signed by Mr. Revilla, Bong Revilla, and his aide. So merong endorsement letter addressed to yung anong pangalan nun? Yung Madam Lim. Anong pangalan nun? Janet Lim. Okay? Now, but the court said, ulitin natin kasi medyo na-distract tayo doon. Prosecutors presented 11 endorsement letters signed by Mr. Revilla and or his aide. But the court said the senator's signatures were just, hindi ko maintindihan, recommendations. And did not, tandaan ninyo, ito yung, this is the controversial part of it, and did not compel implementing agencies to award the project to fake non-government groups. Meaning to say, papunta kay Janet Lim. Ulitin ko po ang desisyon ng Sandigang Bayan
for liberating Mr. Bong Revilla, nagpresenta po ang prosecution ng 11 na pirmado ni Bong Revilla at ang kanyang aide, endorsing, recommending yung project niya. Yung pork barrel na ho niya, mga kaibigan, to a non-government organization. In other words, recommendation lang ho yun. Ito yung controversial point dito na sinabi po ng Sandigan Bayan. The senator's signatures were just recommendations and did not compel implementing agencies to award the project to fake non-government groups. Recommendation lang ho yun. Hindi naman po, walang compel, wala pong coercion na ginawa po ni Bong Revilla. Bakit po ba? Sa ganitong mga pork barrel po ba, kailangan po ba ang compelling reason? Pagka inendorso ho ng may-ari ng pork barrel, hindi po ba iyon na yun? Lalong-lalo na kung merong pong signature ng may-ari ng pork barrel. Di ba? Ang authorized signatories here is the Chief of Staff, si Cambe ho, namatay po sa kulungan ho ito. Ito, nakulong yan, matagal Nakakulong ho ito, pero namatay po sa kulungan. Sumalangit nawa po ang kanyang kaluluwa. Itong si Bong Revilla, nakalusot po ito. So, ang sinasabi po ng Sandigan Bayan, hindi naman daw po in the form of a compelling reason itong recommendation ni Bong Revilla. Pero nandoon po yung signature niya na pinauubayan niya ang kanyang pork barrel kay Janet Lim. O ngayon, hindi ko maintindihan talaga. Please, kung meron man pong nakikinig na mga abogado na nakakaintindi sa kasong ito, please explain and educate us ano ang ibig sabihin po nito. At ang sabi pa po ng Sandigan Bayan, and since Revilla and Cambe had neither the power to award the projects, they were not in a position to give unwarranted benefits under the anti-graft law. Ayan, mga kababayan. Sinasabi po ng desisyon nito ng Sandigan Bayan, wala pong authority na ibinigay. Recommendation lang. Sino kayang may pork barrel nun? Pinaubaya sa non-government organization in the amount of 224 million pesos. Sino kaya ang merong kapangyarihan to disburse the same? Hindi po ba yung may-ari? Sino po ba ang may-ari? Recommendation kasi wala naman talaga silang karapatan to award because they do not have the power to do that. Pero nire-recommenda ho nila ito para pamahalaan po ng iba. Pinagawa ho sa fake non-government organization. O ano sa tingin ninyo? May kasalanan po ba si Bong Revilla o wala? Really, mga kaibigan. And since Revilla and Cambe had neither the power to award the projects, they were not in a position to give unwarranted benefits. Wow. Pero ibinigay na ho yung kanilang pork barrel. Pamahalaan na ninyo yan. Hindi po ba na ganun ang nangyari? Napunta sa fake So anong tingin ng Sandigan Bayan ho dito, mga kababayan? Hindi po ba yung signature ni Bong Revilla? Tinuturo ho niya kung saan po gamitin ng kanyang pork barrel.
Maliwanag. Di po ba maliwanag? Napunta ko kay Janet Lim. Oh, anong nangyari ho dito? Magkano kaya ang ano dito? I repeat ho, mga kababayan, ito talaga hindi ko maintindihan ito. I hope there are some lawyers, meron po sana tayong mga abogado na makakaintindi nito at naipaliwanag to educate us on this matter. Ano po ba yung didispose ng pork barrel ng isang kongresista o kaya isang senador? Huh? Wala naman po silang kapangyarihan talaga to award the budget to. Kasi wala naman talaga. Pero sila po ang binigyan ng kapangyarihan to dispose of it. So, i-recommenda ho nila sa inaakala ho nilang pwedeng mag-dispose at maggamit ng pondo nila. Napunta ho kay Janet Lim. Si Janet Lim po, mga kababayan, puro graft ito Puro peke ho Ang mga gamit ho So, anong nangyari ngayon dito? Paano ngayon nakita ng Sandigan Bayan na walang kasalanan itong si Bong Revilla? So, ang tinitignan lamang ho dito, mga kababayan, yung unwarranted benefits na hindi naman daw po in-award directly ni Bong Revilla, but indirectly. Ano pa bang sinasabi ho ng batas natin dito sa graft and corruption? Directly or indirectly? Ito direct sapagkat Bong Revilla was the owner of the pork barrel. But we are not a lawyer to this. But ito lamang ang question ko dito. I may not be able to understand this fully sapagkat hindi naman po tayo abogado. Pero this is a question that I would like answers from legal luminaries and even the Sandigan Bayan. Okay? Kasi ho, Bong Revilla is now free. Discharged na ho yung kanyang mga kaso Wala na ho. Bakit meron pang kaso ho si Janet Lim? Ano bang pagkakaiba yung kaso na isinampa kay Bong Revilla at kay Janet Lim? Nanggaling po kay Bong Revilla ho. Yung ginamit ni Janet Lim. Sige nga ho. Hindi ko alam kung anong kaso ni Jinggoy ho ngayon. Ano na ang status ho nito. But we will try to get information on that. Pero itong kay Bong Revilla, nakakapagtaka ho ako dito. Hindi ko maintindihan talaga. Ma'am Adela Zamora, I really cannot understand the reasons for this. Hindi ko alam yung bakit ganito ang sistema na ginawa ng Sandigan Bayan. Hindi ko maintindihan talaga. Truly ho, it may questions so dito Probably if this goes to the Supreme Court, baka mabago pa ito. But I don't know if there is going to be anyone who will take this up to the Supreme Court. Tapos na ho dyan Wala na magre-reklamo. Yung mga prosecutors natin, hindi na ho yata nagreklamo ho. Pinabayaan na ho. Only when money exchanges hands mga kababayan, pag ang hustisya po, katulad ho nito, ay napakialaman ho ng mga marurunong at magagaling humawak po ng pera, ay talagang makakalimutan po ang diwa ng katarungan. Sa totoo lamang ho, mga kababayan. I am not imputing anything to that issue ho. Pero sana ho, may mga nakakaalam na makakapagpaliwanag ho sa atin bakit po nangyari po ito. I would like to see Mr. Bong Revilla to be a free man, but not this way. Kasi meron pong dapat siguro ipaliwanag sa taong bayan, kahit hindi po sila abogado, hindi naman po pwede na tanggapin na lamang lunukin natin ang gawa po ng mga justices. Hindi ko mo sila po ay magagaling.
na tama lahat ang kanilang ginagawa. That I cannot agree, mga kababayan. Ay, nako talaga. Ulitin ko ha. Oh, eto ha. Prosecutors presented 11 endorsement letters signed by Mr. Revilla or his aide. But the court, Sandigan Bayan po ito, said the senator's signatures were just recommendations and did not compel implementing agencies to award the project to fake non-government groups. Pero nakarating kay Janet Lim. Walang yan talaga eh. And since Revilla and Cambe had neither the power to award the projects, they were not in a position to give unwarranted benefits under the anti-graft law. Ang galing ha. Pero hindi po sinasabi dito kung ano yung sinasabi ng batas tungkol ho dito sa direct or indirect involvement of parties like Mr. Bong Revilla. Anyway ho, as I've said, we are not lawyers and gusto ko po sana hopefully within the next few days or tomorrow, baka makahuli po tayo ng isang magaling na abogado, ipapaliwanag sa taong bayan ano po ang nangyari ho dito. Okay? Abangan po ninyo sapagkat hindi po natin titigilan. Not because I would like Bong Revilla to remain in jail. Hindi po. Questionin lamang mo natin ito. At paano ba nangyari ito? Ito po ba tama? Tama po ba ang ginawa ng Sandigang Bayan? Pinalaya si Mr. Bong Revilla. At nakakulong pa si Janet Lim. Ano mangyayari ito? Si Johnny Enrile, nakalusot na ho. Hindi ko alam kay Jinggoy talaga kung ano nangyari na ho kay Jinggoy. Is he still jail? Nandiyan pa po ba siya, baka nakalusot na rin ho yata eh. Hindi ko alam, I missed that. Anyway, tuloy na ho tayo, mga kababayan. That is the controversy that I would like to discuss with you tonight. Narinig na po ninyo, Ma'am Adela. Bago kayo magagalit sa akin, kung kina-question ko lamang po, hindi po si Bong Revilla ang kina-question natin dito. Kung hindi po, yung gawa ng Sandigang Bayan. Who are we to question Sandigang Bayan? Nagtatanong lang ho tayo, mga kababayan. Kasi hindi ko po naintindihan yung gawa ng Sandigang Bayan. Maybe, one of these days, a good lawyer, kung wala man po galing sa Sandigang Bayan mismo, ang magpapaliwanag ho sa atin. Karapatan ho natin, mapaliwanagan. Okay? This is one right of every Filipino. Ito kailangan ho, maliwanag po sa atin lahat para magiging pakinabang po tayong citizens of the Republic of the Philippines. Okay? Rolando Jota, good evening, watching. Medel Fabro, ayaw ng Sandigang Bayan ng pabago-bago at pag-unlad ng bayan natin, Kuyang Ben. I think you are right there, Mr. Fabro. Charlie Fry. Normal na ang ibang mga bansa. Tayo, nag-imbento pa ng ibang variants na panakot sa publiko. Ito yung tinatawag na Lambda variant. Ang dami na ho mga variants sa atin. Pero ang ibang bansa, tama na ho yung European variant, yung Brazilian variant, at saka yung Indian. Tayo, dumadami na talaga ho mga kababayan. Leo Paghunasan is watching. Oy, good evening Leo. Mr. Paghunasan, magandang gabi po. Meron pong comment si Charlie Fry. Ano ito? Tragis na virus yan. May mabait na variants at may masungit na klase. Ay, nako. Sabi nga natin kanina, ano ba ito? Nauutusan po ba ng DOH ang mga variants kayo na ginagamit nila dito?
Alex Aquino, partner. Magandang gabi sa iyo. Ha? Alex Aquino is watching. Medel Fabro, puro pananakot ang ginagawa ng DOH imbes na magbigay ng tamang solusyon at impormasyon para mapawi ang kaba at takot ng bawat isa. Itong malungkot po mga kababayan. Malungkot talaga eh. Kasi taon na to eh. Itong virus na ito, yung ibang mga bansa ko eh. Normal na ang buhay ho nila. India. O, tingnan ho ninyo ang India ho mga kababayan. Kung napapanood po ninyo nung nakalipas na ilang buwan, puro patay, puro sunog ang nakikita po natin sa bansang India. Pero ngayon, meron po ba kayong nakikita? Meron pa po ba kayong nadidinig? Na paghihirap na dinaranas ng India sa virus na ito. Eh meron po nga silang Indian variant to eh. Pero bakit to nawala na ho dun sa kanilang lugar? Eh dito sa Pilipinas, lumipat ho dito. Sinalon ni Mr. Duque. And he never dropped the ball from then on. Ay, nako talaga naman. Charlie, padre, gandang gabi. Pwede ba gamitin mo yung palayok mo, padre? Igisa mo na nga ito. Okay. Aeon Sound Joventeos is watching. Good evening. Joventeos. Isagani Adriano. Gandang gabi po. Sir Ben, bakit po ang Bureau of Animal Industry ay di gumawa ng gamot para sa ASF para magamot ang mga baboy kaysa mag-import ang DA ng baboy na galing din sa mga bansa na may ASF? That is a very, very good question. We have been asking the Department of Agriculture and the Department of Animal Industry and the Bureau of Animal Industry about this one. Wala ho sila may sagot eh. Wala daw pong gamot sa ASF. At tumigil na ho sila dyan. Katulad ho nitong virus ho nito mga kababayan. May nadidinigan natin, may lagundi, may coconut virgin oil, and so. Pero hindi seryoso ang ating gobyerno na humanap talaga ng lunas sa virus na ito. There is no vaccine. They are not prepared for this. And they are not preparing for any eventuality. ASF is killing the pig industry, the meat industry in the country. Pero tingnan mo ninyo mga kababayan, hindi humuhupa yung ASF. Kaya tuwang-tuwa ho yung mga nasa Bureau of Animal Industry at Department of Agriculture sapagkat tuloy-tuloyan ka nang nakita eh sa mga meat importers ho. Alam po ba ninyo, lalo na ngayon, may tarifa na binabaan ng tarifa. Malaki ang kita ng mga nag-importa ng baboy. Tuwa-tuwa ho ang mga opisyales ng Department of Agriculture. Kahit hindi po nila sabihin po sa atin, kahit sabihin po, wala ho kami tinatanggap po dyan. Tell that to the Marines. Alam po ng Bureau of Customs personnel na tumatanggap po yung mga taga Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry ng komisyon sa mga meat importers. Yan ang katotohanan ho dito mga kababayan. Wag na tayo magloko-lokohan. Tama ho itong tanong ni Mr. Isagani Adriano ho. Bakit walang solusyon sa ASF? Bakit importasyon ang solusyon ng gobyerno? Sa bigas ho, bakit importasyon ang solusyon? Bakit hindi matulungan direktamente ang mga magsasaka po natin? Bakit ang binibigyan ng ginhawa yung mga
importer. Maiikli po ang mga pangalan ho ng mga ito. Hindi ko alam po kung ito yung mga kabahagi ho ng mga komunistang inchik na naglalamyerda dito sa ating bayang Pilipinas sa ngayon under the tutelage of President Rodrigo Roa Duterte. Hindi ko na malaman ho ano bang nangyayari sa buhay po natin. Isagani, salamat po sa tanong ho ninyo. Napakahalaga po ito. Bakit walang gamot? Bakit hindi tumutuklas ang ating gobyerno? Alam na po ng ating pamahalaan na ito ay dadapo po sa atin one way or the other. Hanggang ngayon, nandito pa rin ho sa ating bansa at sumasalakay sa mga meat producers po natin. Bakit ho walang gamot? Bakit po walang lunas? Kasi ho, ang nakita nilang lunas ay itong importasyon ng meat products. See? How simple the solution is. Ang galing ho ng solusyon nila. Bakit? Kumikita po sila. Pero ang taong bayan, naghihikahos. Mr. William Dar of the Department of Agriculture. Ano masasabi ho ninyo dito? Magkamukha kayo ni Mr. Duque. Ang kupad ho ninyo talaga ho. Sorry po sa mga kamag-anak. Sorry po. Pero masakit ho itong nangyayari po eh. Kasi taong bayan ho ang naiipit ho dito eh. Yung mga meat producers ho natin, local meat producers, apektado ho ang negosyo nila sa pagpasok ho ng mga imported meat products. Can you imagine that? Mawawalan po ng trabaho ang maraming mga Pilipino sa pagpasok ng mga meat products. Pero tignan ho ninyo ang presyo ng karne sa palengke. Bumababa po ba? Sabi ho nila, bababa. Bumaba po ba? Tumataas po eh. Ay, naku talaga. Anyway. Maraming salamat, Adrian at Mr. Isagani. Sana ho magpakatotoo na ang ating mga opisyalis ng gobyerno. Lalong-lalo din sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, Bureau of Plant Industry. Ay naku, pare-pareho sila ho. Ang laki ho ng pakinabang po nila sa Bureau of Customs. Hindi po kumikibo ngayon. Ang Bureau of Customs ho, mga kababayan. Wala na nga pong mga mediaman ho sa Bureau of Customs. Hindi na po makapasok. Malaya na ho ang Bureau of Customs. Pinagbawal ho ng mga general na inilagay po ng Pangulong Duterte. Napakahirap na po mag-cover dyan po sa Bureau of Customs. Bakit? Inililingid ho nila ang mga nangyayari ho eh. Saan ka pa nakakita? Saan ka pa nakakita? Nanggaling sa Bureau of Customs, pinakawalan. Paglabas ho, inuhuli ng tao ng Bureau of Customs. Anong klase ito, mga kababayan? Double did. Pero, ginagawa po ng Bureau of Customs para mapaniwala po nila ang taong bayan na meron silang ginagawa. Hoy, nalusutan tayo, bawiin nun natin. Oh my goodness, kumuha na po sila ng pera. Nasa ibang departamento ang kumuha ng pera, nalusutan po sila. Uhulihin nila uli yun, kukuhanan din po nila ng pera. Yan, Mr. General Guerrero, sir. Medyo ayusin nun ninyo ang trabaho dyan sa Bureau of Customs. Bantakin nun ninyo pati yung mga parating ng iba nating mga kababayan. Under processing pa po. Continue processing. Pero naipagbili na po ng auction. Saan ka makakita ho ng ganyan? Only in the Philippines, mga kababayan. Nakakayamot. Pero walang magagawa. Bakit? Hindi na tayo nakakatuntun sa Bureau of Customs. Bawal ho eh. Makarating ka lamang ho dyan. You have to go through the process. Meron na ho silang ginawa na center ho para sa mga gustong dumalaw ho sa Bureau of Customs. Even brokers, saan ka pa nakakita? Online na ho.
ang pag-aasikaso ng mga kargamento mo. E2M. Walang yun talaga. Ay, nako sir. Mr. Guerrero, ayan po talaga, yan po ba talaga ang solusyon ng mga general? Oh? Medel Fabro, ayan, good evening. Armando Dungo, makagawa kaya ng batas ang magagaling nating mambabatas upang maiwasan ang pagputok ng mga bulkan? Good evening. SC Payphone. Ano ito talaga? Mr. Dungo, sir. Ha? Ala na talaga. Ay, wag mong hahanapan ng Pangulo na kaya niyang takpan ang bungangan ng bukang tahal. Ha? Nahihibang na yung presidente na ulo natin. Christopher De Vera is watching. Good evening. Ha? Alex C. Aquino. Basta ang pera ay nawala. Dalawa lang naman ang pagpipilian, ninakaw o tatanga-tanga. Ay, ayan na nga. Tatanga-tanga po tayo mga Pinoy. Bakit? Lagi tayong ninanakawan. Wala tayong nalalaman. Kasi hindi kayo kumikibo eh. Di ba? Tama ho si Alex ho dito mga babayan. Kung tayo mga Pilipino tatanga-tanga, nanakawan tayo, ay, nako, Panginoon ko po. Ayon sa Noventeos, maliwanag pa po sa sikat ng araw na lokohan na talaga wala na po talagang gagawing matino ang gobyernong ito. Ayan. So sad, sabi ni Joventeos. And sad also. I'm very sad. Hindi po natin sinisiraan ng gobyerno, ho. Sinasabi ho natin ang totoo eh. Ito yung nangyayari ho eh. Perfecto T. Bordalio. Magandang gabi, Perry. Good evening. Melito Rodelio Militante. Kung mali o katanggap-tanggap ang naging hatol ng Sandigang Bayan, huwag na tayong magtaka. Ang kataas-taasang hukuman o Korte Suprema nga sa palagay ba natin lahat ng desisyon nila ay tama? Nobody's perfect, ika nga. Mel, sa totoo lang, iba yung nagkamali ka, hindi mo sinasadya. O, iba yung nagkamali ka, na hindi mo sinasadya. Mapapatawad ka kagad eh. Pero kung ang pagkakamali ay sinadya, yun ang masama. At ito ang sinasabi po natin. May nakikita tayong hindi maganda sa interpretasyon ni Tata Ben Paipon, bagamat hindi abogado ito. O, ito ang dinidiscuss po natin ngayon. At hari nawa, magkaroon tayo ng abogado na pakakapagpaliwanag sa atin ano po ba ang nilalaman nito. Okay? I will work on this. Hahanap po ako ng isang abogado na makakapagpaliwanag sa atin ano itong ginawa ng Sandigang Bayan. Akalain mo, sasabihin po ng Sandigang Bayan, rekomendasyon lamang po yung pinirmahan ni Bong Revilla. Papunta ho kay Janet Lim, yung kanyang pork barrel. At kung mo rekomendasyon lang yon, wala pong kapangyarihan na ibinigay ni Bong Revilla para may award yung project. At wala ho sila sa posisyon na magbigay ng tinatawag na unwarranted benefits. O, kita ninyo, ang ganda talaga ng logic naman po. Pero kung titignan ninyo, kanino po ba yung pork barrel? Kanino po ba? Meron po bang iba pa na pwedeng gumalaw sa pork barrel kung paano gagamitin? Saan gagamitin? O hindi po ba si Bong Revilla lang? May recommendation na po eh. Mapunta kay Janet Lim na Polis, mga kababayan eh. O,
Tapos walang kasalanan si Bong dahil wala siyang kapangyarihan to award the money. Pero nakarating kay Janet Lim na Pauldis. Paano nakarating mo yun? At ngayon, yung kaso ni Janet Lim, may kaso pa ho. Pero si Bong Revilla, nakalaya na. Ano ito, mga kababayan? Hindi ko maintindihan. Jack, maawatan talaga ho. Hindi ko talaga maintindihan. Will somebody please explain this? Oh? Yung layman's language ho. Yung nakahanap po ako talaga ng abogado. I have some good friends, lawyer friends who can tackle this issue. Okay? Abangan po ninyo bukas. Mel. Ito yung sinasabi po niya, nobody is perfect. Iba po yung nagkamali ka na hindi mo sinasadya. Yun ang talagang nobody is perfect. Okay? Pero kung ang pagkakamali, sinadya, yan ang masakit ho. Yan ang wag mo nating gagawin. Mary Ann Vicente is watching. Parang kilala ko ito. Ma'am Ann Vicente is watching. Good evening, ma'am. Sana ho, patuloy kayong makikinig sa ating programa. Every day po ito, Monday to Friday, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Ang programa po, Your Honor Please. At ako po, ang classmate ni Eden Pedralves ng Tugigaraw, Ben Paipon. Okay ho. Uulitin ko lang ho, like and follow naman po kayo sa ating page ha, sa ating page. Dito po, hanapin po niyo yung page ng Broad Streamcast Communicators. Bago na nyo hanapin yung Ben Paipon, yung page po ng Broad Streamcast Communicators, BSCC. Ang hanapin nyo, i-like ninyo at i-follow. Yun po ang pinakamahalaga sa amin. Charlie Fry, may komisyon sa importasyon. Tao naman, konsumisyon. Actually, that is the truth eh. What else is new, my friends? Huh? Ayan ako talaga. Medel Fabro. Ito nga, sa India, Sa India po, Kuyang Ben, bumaba ng halos 80% ang nagka-COVID po sa kanila. 20K na lang po ang nahahawa na dati ay 400K a day. Dahil pumayag na ang gobyerno nila na gamitin ang ivermectin po. Ivermectin po. Sa akin po, laban bawi po. Ayan ha. Decisive ang bansang India. They probably have studied ivermectin. Wala naman pong problema ho sa atin. Kung naging seryoso lamang po ang FDA, ang Department of Health, kung napag-aralan mo nila, ano po ba itong ivermectin? Ito po ba good for the Filipino people? Bakit hindi nila sabihin? Wala po akong magawa. Wala akong tutulho eh. Pagka sinabing, good for the Filipino people ang ivermectin, who is Ben Paipon to say no? Diba? Ang akin lamang ho dito sa ivermectin, bakit po dalawang kongresista ang nagsusulong ng ivermectin, samantalang ang FDA, tutol ng tutol? Sinong paniniwalaan na ho ng tambayan? Kahit pa kongresista o yung dalawa na yan, hindi naman po sila doktor. Ang doktor ho natin, itong gobyerno ho natin, yung FDA. Pero, tutol lang FDA. Hindi pa po, kumpleto daw ang pag-aaral nila. Hindi ko alam kung kailan makakompleto. Pero bakit po ang India, nagawa nilang magiging decisive? So, what happens? In India today, from 400K virus cases, mga kababayan, 20 na lang. 20 na lang. Ang Pilipinas, tumataas ang virus cases natin. Bakit po ganun? Kasi meron na naman tayong Lambda.
Lambda variant. Ano kaya sa susunod? Dapa virus. Ha? Dapa virus. Okay? Ay, nako. Ma'am Adela, ayos lang po. Sana, sir, Ben, kung buhay pa ang best friend ko, ninyong si Attorney Humberto Basco, o nga, para mahingan ninyo ng komento, napapanahon ang isang Ben Paipon na tumatalakay sa kasong naluto. Ma'am Adela, I know you are from Cavite. At ang puso po ninyo ay nandyan. At para sa mga taga Cavite, hindi lang naman po taga Cavite. Pati taga Manila, the whole country. Ibinoto po si Bong Revilla ho. Pero hindi po si Bong Revilla ho dito ang tinutulig sa natin. Ang tinutulig sa natin dito, yung desisyon ng sandigang bayan. Bakit po nagkaganito at hindi po nagkaganyan? Ano kayang dahilan? Magkano kayang dahilan? Yan po ang katanungan ko dito eh. Because I really cannot fathom the logic of the decision. Hindi ko makuha po eh. Meron pong 11 presenta ang prosecutor to prove that Bong Revilla had a hand sa kanyang pork barrel papunta ho kay Janet Lynn Napoles. 11 ho yan eh. Hindi lang naman po iisa. 11 po eh. Bakit sasabihin po ng sandigang bayan ngayon na hindi naman daw po inauthorize ni Bong Revilla na i-award kung kanino man yung kanyang pork barrel. Kanyang pork barrel ha. Wala pong ibang may-ari. Si Bong Revilla, wala mang ho ang may-ari ho nito. Rekomendasyon lang naman daw ho. Kanya, he is not in the position to give unwarranted benefits. Wow! Really? Wala naman pong may-ari na iba eh. Doon sa pork barrel na yan eh. Paano napunta kay Janet Lynn Napoles? Simple lang. Rekomendasyon ng may-ari ng pork barrel. Do you need to have the power to award? Kailangan pa bang awarding ceremony para mapunta ko doon sa peke? Non-government organization? Wala po eh. It is a matter of sino ba ang may-ari ng pork barrel? Okay? It is Bong Revilla. Okay. Ipinamahala ho niya sa pekeng non-government organization. O ano pa? Meron po bang tututol dyan? Pinakialaman eh. There is consummation. Meron pong nangyari ho eh. Kaya nga ako nadala po siya sa korte. Pero bakit ngayon? Rekomendasyon lang sa kanya. Pero sa kanya ho yung pork barrel niya. Alam, hindi ko madyak, mawatan talaga ho mga kababayan. Bakit naman po ganito ka? Ayaw ko naman magsabi. Ay, nako talaga. Okay. Ayos lang po. Ayan, si Ma'am Adela. Thank you very much po. Ayos lang po sana, Sir Ben, kung buhay pa ang best friend ninyong si Attorney Humberto Basco. Ito po yung konsehal po ng Manila. Matagal na panahon. At kasama po namin nila Ma'am Adela ho ito. Ma'am Adela is a member of the press, the media ho, who comes from Cavite area. Okay? Mahingan natin sana. Okay? Napapanahon ang isang Ben Paipon na tumalakay sa kasong naluto sa hindi natin masandigang ahensya ng katarungan na halatang nabibili. Sige lang, Sir Ben, upakan mo ang dapat upakan kahit may agimat pa yan ng agila. Ayan, thank you very much for the authorization. Now I can award. Ma'am Adela. May authorization ka na. So I can now award
Si Bong Revilla, wala pong authorization, so he cannot award unwanted or unwarranted benefits. Oh my goodness. Ang pinagtatalunan ho dito pinag-uusapan ho dito. Kanino pong barrel ito? Ha? Kanino? Pagka pork barrel, inapunta sa isang senador, siya lamang ho nakakaalam. Gastusin yan. Gamitin ho yan. Ginamit ho sa masama. Ginamit po sa peke. Nakita ho ng mga kinaukulan. Iba ho ang desisyon ng sandigan. Di ba? Anong nga gagawin mo? Yan ang sabi nga ho ng Korte Suprema, no matter how erroneous the decision may be, that becomes part of the law. Panginoon ko po, hindi ako pakakapayag ho sa ganyan, mga kababayan. Hindi po. Kailangan pag-usapan ho natin at ituwid ang dapat na ituwid. Elsa Bandoles of Banya, good evening po, Tatabit. God bless po always. Po, good evening, ma'am. Elsa. Angelica Paz, good evening po, Sir Ben Paipon. Your honor, please. And Madam Lynn, Miss Universe. More power. God bless and keep safe sa inyong lahat. Ayan. Charlie Fry, sorry Sir Mel, kung buhay na ang nakataya, walang lugar para magkamali. Tama. Alam niyo mga kababayan, yung pagkakamali, ginagamit na rational justification sa kabubuhan po natin, katangahan, kawalangyaan, mga kababayan. Pasensya na ho kayo, tao lamang ho ako . Di po ba nadidinig ho natin yan? Pasensya na, tao lang ho ako. Mapapatawad ko yung pagkakamali na yan kung alam na alam ko po na hindi sinasadya. Pero kung sinadya at nakapinsala ho sa maraming tao, katulad po nitong pork barrel na ito, 224 o more than 224 million pesos ho. Million ho ito . Napunta kay Janet Lim na poses ho . Consummated po . Nagamit po sa... Hindi tama po . Paano nagamit? Kasi ho, meron pong recommendation ng may-ari. Walang authorization. Pero may recommendation. Ano pang hanapin mo? Di ba? Ay, nako talaga. Wag ho natin sanang yung bang, wag natin gamitin yung pagkakamali sa mali. Okay? Sa mali. Yung pagkakamali sa mali. Okay? Tandaan ninyo, kapag ang pagkakamali sinadya, yun talagang seriously mali-mali talaga. Okay? Meron pong mga pagkakamali na talagang unintentional . Di ba? That is, yan, pwede na natin gamitin. Sorry pare, tao lang. Hindi ko napansin mo yan. And pagka ika naman nagkamali, you should be ready to say, sorry padre, sorry, hindi ko po sinasadya. Pero katulad doon itong desisyon, this is no longer hindi sinadya. Ginamitan po ng utak ko ito . Sa paniwala na tatanggapin ng taong bayan. Pero there is one citizen of the Republic of the Philippines who is questioning this because he cannot understand the logic of the decision. And that is Ben Paipon po. Ayun, hindi ko maintindihan talaga . Humihingi po ako ng saklolo sa mga nakakaintindi. Pwede po ba ipaliwanag ko ninyo kay Ben Paipon paano naging free man si Sir Bong Revilla? Hindi ko po pinatawaran po yung karapatan niyang maging malaya. All of us. Dapat po talaga maging malaya.
pero sa tama. Di ba? Sa tama lang. Okay. Okay? Agatha Flores. Agatha Flores. Yung na-read po na online lending, sir, nagsisimula na naman sila. Lumipat lang ng office, kumbang haras na naman sila, tapos sinasabi nila na bayad daw nila ang NBI at SEC. Kaya paano daw po sila mare-raid uli? Sana mapasarado na silang tuluyan. Agatha Flores. We will talk to the NBI about this one, ha? Ma'am Agatha. I will try to get in touch with the NBI sooner. Okay? Hindi ko ibubulong. Sasabihin ko sa kanila ang sinabi po ni Ma'am Agatha na nagmamalaki na naman po ito mga loan sharks. Actually ho, hindi ko rin maintindihan ito kung bakit itong mga kababayan naman ho natin, tinatangkilik pa ninyo eh. Pero ano nga magagawa natin kung wala naman pong ibang pagkukunan ng salapi para yung bang mapawi po man kaunti man lang, mapawi ng kaunti man lamang yung gutom mo natin. Okay, yung pangangailangan, ano. This is what poverty can do to a society na talagang poverty is prevalent. Ito po ang napakahirap pong solusyonan ng ating mga politiko. Bakit? Kasi ho, inuuna nila ang kanilang sarili. Di ba? Sa halip na tumulong, para gumanda naman ang buhay ng tao, pinubulsa muna nila ang ayuda halimbawa para sa taong bayan. Ito yung, alam po ninyo itong mga expose ni Manny Pacquiao, mga kababayan. Makatotohanan po eh. Pasensyahan natin siya sapagkat may boxing siya eh. Hindi niya maasikaso. Pero, we can wait, Manny. Mr. Manny Pacquiao, we can wait. I can wait. Kung si Harry Roque, sabi niya, akala ko atomic bomb. Yan pala, Watusi. Ay, nako talaga. Bago kayo mag-alala. Manny Pacquiao, when he returns, ito ang gagawin po niya. Alam po ba niyo ang ngayon pa lamang nag-ensayo na si Pacquiao para sa kanyang August fight with Spence. May pangako na po siya sa ating mga sundalo na namatay po sa military plane crash dyan sa Patikol. Alam po ninyo kung ano ang ibibigay ni Manny sa mga sundalong namatay? 50,000 pesos each soldier who died. Not in the battle ho. Namatay po nang walang kalaban-laban ang mga sundalo ho natin. 50,000 pesos for each soldier who died dahil sa plane crash na yan. Yung 20,000 naman para sa mga nasugatan. And probably, kung meron pang madagdag sa mga namatay, madadagdagan din po ang kanilang biyaya. So, hindi lamang po 20, magiging 50,000 pesos po yan. Yan ang puso ng isang nagmamalasakit sa kanyang kapwa. Hindi yung puring, hindi tamang puri. Condolence to the family of our brave and courageous soldiers. Anak ng pating ho, mga kabab. Hindi naman sila lumaban sa giyera. Wala naman po silang kinalaban. Sila po ang namatay na walang kalaban-laban. That is the truth. That is the fact. Pero that is not going to diminish the fate that they suffer. Mga kaibigan, namatay ho sila eh. That is why we have to condole with them.
Pero dapat po nating malaman, wala po silang kalaban. Ang kalaban po nila siguro nga etong ating gobyerno sapagkat minabubuti ng ating pamahalaan na mag-modernize po tayo at ang bibilhin ho natin second hand. Meron pang gano'n? Ma'am? Wala? Wala po bang gano'n? Meron po bang nagmo-modernize na ang gamit po is second hand? But that is the Armed Forces of the Philippines, my friends, mga kababayan. Kanya nga ho, 2 linggo, 2 eroplano ang bumagsak. Kasama pong patay ang ating mga kabayan. So ito, nakakalungkot to ito nangyayari. Oh. Aging, oh, flying coffins, window makers, and antiquated military aircraft. That is what we have under the Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Pwede ba, pakitawag mo yung mga kasama natin? Gawa lamang po ng palakpak. Palakpakan nga natin itong mga ginagawa ng ating gobyerno. Pinapatay ho nila ang ating mga kababayan at mga sundalo. Oh? Antiquated airplane. Oh? Pagkatapos sasabihin, oh, ang lalakas loob o whatever, ano ba itong bravery? Mga heroes. Oh, heroes daw po yung mga namatay na walang kalaban-laban. Hindi naman po giyera ang kinamatay. Kung hindi, kapabayaan po ito eh. Mga kababayan, kapabayaan po ito eh. Whatever the cause of the plane crash may be, ho, mga kababayan, in the first place, bakit po tayo bibili ng second hand? Panghimpapawid dito eh. Sabi nga ho nila, nawasak na yung barko mo sa karagatan, meron ka pang tsansang mabuhay. Wag lamang bumagsak ang eroplano mo. O kaya, sumabog po sa himpapawid ang iyong eroplano. Delikado talaga yan. Ha? Walang mabubuhay yun. Ha? O yan. Elsa Bandoles Obana, kaya po lalong lumalala ang korupsyon. Napakalungkot lang po talaga. Tama po yan, Mr. Bam Obanya, Elsa. Agatha Flores, dapat sa mga ahente ng online lending na yan, nakulong para mga madala. Lumipat lang ng office. Nag-ooperate uli yung kuya. Loan na hawak nila, hindi naka-rehistro sa SEC. Pero bakit nakakalusot? Maraming mga talagang corrupt na mga opisyalis natin. Mga babae. Ito ang gusto natin mabago sana eh. Kaya nga po naghahanap po tayo ng mga leaders natin who can really face this problem squarely. At talagang mangako na lalabanan ito. Iisa pa lamang ho eh. Si Manny Pacquiao pa lamang ho nangangako ho. Hindi pa man kandidato. Pero ang sabi niya, sa pag-upo ko pa lang, a minimum of 100 corrupt government officials will go to jail. Ayan. Meron ho tayong aabangan ho niyan, mga kapitbahay. Ha? Mga kababayan. Armando Dungo, recommend malayo ba ito sa sinasabing command responsibility? Halimbawa, pinabili ng 1 kilong seedless na ubas. Ngunit, ang binili ng nagrekomenda ay with seed, wala bang pananagutan ang nagrekomenda? Ayan ho. Ulitin natin ha. Recommend. Okay? Malayo ba ito sa sinasabing command responsibility? Recommend. Pero alam mo ito, Mr. Dungo, iba yung command responsibility dito eh.
sa tingin ko. Pero sandali ha. Halimbawa, pinabili ng 1 kilong seedless na ubas. Ngunit ang binili ng nagrekomenda ay with seed. Ako nawala. Sandali lang ha. Ito. Ngunit ang binili ng nagrekomenda ay with seed. Wala bang pananagutan ng nagrekomenda? Medyo ano ito ha. Malalim-lalim ng kaunti. Pero alam ninyo, ang nagrekomenda po na gamitin ang kanyang pork barrel, Bong Revilla. Signed yan eh. May pirma. Pati yung kanyang chief of staff, may pirma. Wala na mga berya eh. Diretso nga ho doon sa peke na non-government organization. At consummated ho yung gusto ng nagrekomenda. Tanong, wala ba siyang kasalanan? Yan, ito yun. Maybe command responsibility. Okay, pwedeng gamitin din po ang command responsibility. Pero direct ito eh. Direct eh. Kasi siyang may-ari eh. Siyang may-ari ng pork barrel. Yung pondo na nirekomenda niya sa non-government organization, sa kanyang pangalan po eh. In other words, he was the authorized owner of the pork barrel. Kung inirekomenda man lang niya yan, yan talaga ang batas ng mga pork barrel eh. Just recommend and it will be consummated. At yan po ang nangyari. Sasabihin po ngayon ng Sandigang Bayan, hindi po walang kasalanan si Bong Revilla sapagkat wala siyang karapatan o kaya power na i-award ang kanyang pork barrel at dahil dyan, hindi po siya ang nagbigay ng unwarranted na biyaya. Ang ganda naman ho ng takbo talaga ng isip po eh. Pero kung susuriin mo, uugatin mo lahat, ang may-ari po ng pork barrel ay walang iba kundi si Bong Revilla. He does not need an award power. A recommendation lang. Di ba? Recommendation lang. Napunta kagad kay General Lim Napoles. Nagamit po yung pondo. Mahigit 50 milyon. Kaya nga po, plunder. Pagkatapos, walang kasalanan si Bong. Sa kanya nang galing yung pera. Sa kanya ho ang pork barrel. How can you explain this? So, yun ang gusto kong madinig sana. Okay? So, iba naman itong parang iba yung tema ho nitong kay Mr. Dungo, sir. Hindi ko masyado maarap ito. Sandali, Sandali lang. Babalikan natin yan mamaya. Mel Rodelio Militante, di po ba tayo nagtataka? Bakit ang ibang bansa ay nalalampasan ang problema sa pandemya? Mababaw lang ang dahilan niyan. Huwag na nating palalimin pa. Okay? Kasi sila nagtutulungan, nagdadamayan, sama-sama nang nagsasaliksik ng solusyon sa problema. Isantabi muna ang pataasan, bangayan, pagalingan, at kinakalimutan muna kahit panandalian ang korupsyon para sa kapakanan ng kanilang mamamayan para maiwasang tuluyang malugmok ang kanilang bansa sa kahirapan. Samantalang dito sa atin, di alintana kung malugmok sa kahirapan ang mga mamamayan. Ang nasa isip lang ng nasa poder ng kapangyarihan ay magpayaman at tuluyan pang magpayaman. Wala silang pakialam, mamamatay man ang mga mamamayan.
sa pandemya at kahirapan. Ano ang iba naman, imbes na tumulong, crab mentality. Di din nila alintana na sila ay bahagi din upang tayo ay tuluyang malugmok sa kahirapan. Di na nga nakakatulong, nakakaperwisyo pa. Galing mo naman, Mr. Mel Rodelio Militante. Sana tumimo sa isipan ng bawat isa sa atin, lalo tigit ang ating mga opisyales ng gobyerno. Wala kanya-kanya talaga Kanya-kanyang hakot Kanya-kanyang gimmick ko Kanya-kanyang kurakot po Ito ang gusto ko po sana na pagnilay-nilayan mo natin palagi from now on until election day muna. Mabago natin ang sistema. Maglagay po tayo ng mapagkakatiwala ang mga pinuno. Mga leaders po natin. Corruption could be leaked. Pwede hong mabawasan po ng malaki ang corruption. Hindi ko sinasabing mawawala integramente ang korupsyon. Ang totoo niyan, hindi po ginalaw talaga ng Panginoong Diyos ang korupsyon. Kasi kaya ho ng tao ito Nabakahin ho. Kaya ho natin ito Corruption is man-made ho, hindi po gawa ng Diyos. Sa totoo lang ho. Bakit? Gawa po ba ng Diyos ang magdakaw? Hindi po gawa ng tao. Problems that are man-made, solutions must be done by men. Ganyan lang naman po kasimpleng problema ho natin. Hindi po gawa ng Diyos ang korupsyon. Maniwala po kayo sa hindi. Gawa ng tao ito. Gawa natin ho ito Bakit natin? Kasi hindi tayo kumikibo kahit dinanakawan na ho tayo Sabi nga na Charlie, bakit naman ganyan? Di ba? Ay, nako. Okay. Mel, maraming salamat Hindi ka ba nahirapan magmakinilya? Haba-haba ng comment po Sir Robrigado is watching. Hero Robrigado sa Radyo Pilipino. Magandang gabi sa iyo, partner. Medel Fabro Palakpak. Ay, salamat naman po, Medel. Good. Sabi naman niya, good. Medel, good. Talaga naman. Ang daming good, Ang daming good, partner. Eve M. Ramos is watching. Thank you very much, Eve. Charlie Fry. Iba yung pagkakamali na sinasadya. That is what I'm telling her. Iba yung pagkakamali na sinadya. Nakakapinsala po yung nananadya. Di ba? Nakakapinsala. Armando Dungo, ang sinasabing pera sa pork barrel, may datos ba kung saan-saan o sino-sino ang mabibiyayaan ng pork barrel? Congressman should know that. Senator should know that. Di ba? Kaya nga, the latest action yata na ginawa po sa pork barrel una-una tinanggal tinanggal kasi hindi masino po kung saan gagamitin po yung pork barrel ng isang kongresista. Ito masakit po Pero ang alam ko po, hindi po pwede paggamit po sa peke na organisasyon. Hindi po pwede po ginamit po nito yung tatlong senador, peke po Hindi po pwede po yun. Kaya nga ho sila nakasuhan po sapagkat peke Pineke ho nila mga tao na pinaglalaanan daw po ng pondo yung pork barrel. Mr. Dungo, sir, peke ho Karamihan po sa mga datos ho peke po Bakit? Peke po yung non-government organization. Di ba? Meron po mga datos yan. Hindi po pwedeng wala. Because if
the use of the pork barrel is legal and legitimate, dapat ho may datos. Dapat ho. Kung wala, yan. Kaya nga ho sila nakasuhan. Diba? Okay. Mon Naral is watching from Canada. Mon, magandang gabi po. Malapit ng Pasko. Malapit na po ang Pasko. San Liv Lizel. Hi, Tata Ben, Paipon, Your Honor, please. And Miss Universe, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng nanunood po sa inyo. More power po, Tata Ben. Stay safe po and healthy. Ayan. Si Ma'am Lilian Gabriel is also watching. Nako, a blessed Tuesday po, Tata Ben. And Miss Universe. And Kuya Andy. Nasaan ba si Andy Boy? More power po to Your Honor, please. God bless us all. God first. Dan sharing na po. Ayan. Ma'am Lilian, merong balak ho ang tropa. Baka bukas ho, nandyan po ang tropa sa inyong lugar, whether you like it or not. Mukhang may pasalubong mo sa inyo. Kanya, kailangan magbukas ka ng pintuan mo, otherwise walang pasalubong sa iyo. Kanya nga, whether you like it or not, there is something for you. Ma'am Lilian, abangan mo ang tropa. Baka bukas, tuloy-tuloy na ho ang pagsadya sa inyong lugar. Okay? Ariglad. Eve Ramos, teka muna. Okay? Eve M. Ramos, kasi po ang budget ibinubulsa. Kaya they cannot provide latest or brand new aircraft. Ayan ho. Alagay ko ho. We have the money. 11 trillion itong inuutang ho natin mga kababayan. Can you imagine that? 11 trillion eh. That's aside from yung mga inuutang pa po natin. Binabayad doon ng mga bankong malalaki. Pagbili ng bakuna ho. Direct na ho yun. Hindi na pupunta sa kabano natin yun. Pero itong 11 trillion, nasa ano natin ito eh. Nasa coffers na po natin ito eh. Ngayon, saan napupunta ho yan? Ay, nako talaga. Bibili ka ng aircraft, military pa. Paano ko makakarating sa kabundukan mo ito? Dilapidated, flying coffin, antiquated aircraft. Kawawa ho, mga sumasakay ho dito. Walang kaligtasan na ho ang kanilang buhay. They are at the mercy of the plane that is antiquated. Flying coffin. Alam po ng gobyerno natin ito. Alam po ng DND officials ito. Bakit po ninyo? Bakit po kayo pumayag? Magmo-modernize with the second-hand facility. Mr. Lorenzana, sir, bakit ho? Mr. Subehana, bakit ho kayo magmo-modernize? Gusto pala niyo mag-modernize. Pagkatapos, second-hand. Ang gamit ho natin. Hindi po ba kayo nahihiya? Nakakahiya talaga ho yan. Di ba? Marilyn Macasukol Onyate is watching. Elsa Bandoles of Banya, tama po kayo. Gawa ng tao yung korupsyon, hindi ng Diyos. Sinasabi ko na nga po sa inyo. Corruption is never by God. Hindi po. Malinis ho ang Diyos. Pag po natin ibibintang, ay panahon daw po ni Kristo, may corruption na. Oo nga. Eve M. Ramos, they more focus sa corruption kaysa sa center of interest of their responsibilities. Tama po yan. Sabi ni Ma'am Eve Ramos, mas nakatuto ko sila sa pagkabal ng limpak-limpak na salapi para sa kanilang sarili. Sa halip na tulungan ang taong bayan.
Tignan ho ninyo ang ayuda po, mga kababayan. Tignan po ninyo ang allowances ng mga nurses po. Kinuha po ng DOH ang kabuuan ng kanilang budget ho para sa mga meal allowances po ng mga frontliners. Nung bumalik, 30% na lamang po. Saan napunta yung 70%? Oh, saan napunta yung 70%? Ay nako, Lilian Gabriel, okay po tatabin. Most welcome po. Ay, salamat naman. Voluntary yan ha, voluntary. Thank you very much. Lahat po ng pinto at bintana bubuksan ko po para sa inyo. Most welcome po. Thank you very much, Ma'am Lilian. Ha? Ganyan talaga po mga demonyo tatabin. Pero pera ang nakikita at inaangkin. Pati ang Diyos isasali pa sa likong gawa nila. Ay nako talaga naman. Wala na naman tayong oras. Ano naman ho ito? Bukas ho, magkikita po tayo muli. Ganito rin pong oras, alas 8 hanggang alas 10 para sa ating Your Honor Please. Eve M. Ramos, good night, Sir Ben. God bless po. Talagang nakakahapo. Pero sa mga bumabata ho, vitamina ho ito sa atin. Maraming salamat po sa mga nag-comment, nag-share ng kanilang mga opinion. I welcome this. Pinasasalabatan ko po ng todo-todo ang inyong pakikilahok dito po sa ating programa. Thank you very much. So, Mel, kaya kahit kailan di po ako humahanga sa isang taong sobrang talino at sikat, kahit sabihin pa niyang alam niya ang lahat, na nabasa na niya ang lahat ng mga aklat, gayong kahit isang pahina ng banal na aklat ay di man lang niya mabulatlat o ang nilalaman nito ay di maisabuhay. Ito ang pinaka-importante ho sa lahat. Hindi maisabuhay para sa sarili o para man lamang sa iilan. Tingin ko sa kanila, mas mangmang pa kaysa sa isang dukha na kahit walang hawak na aklat at salat sa kaalaman, marunong naman bumuklat ng banal na aklat. Isinasabuhay ang nilalaman at higit sa lahat, may takot sa Diyos. Mel, thank you very much. Elsa Bandoles, good night po, Tata Ben. Josephine Roquero, good night po, Sir Ben Paipon. God bless po sa inyong lahat. Good night din po, ha? At standby for our next program. Ito po si Paring Doy Del Castillo. Ngayon din po. Ben Paipon. Like and follow palagi ha sa ating page, Broad Streamcast Communicators. Okay? Hanapin ninyo yung Your Honor Please. Okay? Thank you very much. Maraming salamat po. Ben Paipon here, saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.